sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Blessed Wednesday, mga kapatid. Good evening po, mga kapatid. Good evening po. Yes. Unang-una po, batiin po muna natin si Sister Flor Cunanan. Magandang hapon po sa inyo. Kay Sister Nancy Colina, magandang hapon din po. Sa kapatid ni Brother Bong Banwa, ayan, si Sister Jacqueline Cosme, magandang hapon din po. Yes. Good afternoon din kay Jamie Hapin. Hello, over there. Kamusta na dyan? Hello din sa ating mga kapatid sa Australia, kina Ate Mayet, kay Kuya Tom, kay Kathleen, kay Sister Deli Ligaspi, at kay Baby Rodillas na nasa Perth. Yan. At magandang hapon din po. Magandang hapon at gabi kay Sister Rachel Eleser, or di ko po alam kasi paano basahin eh. Eliezer. Kay Sister Jeanette Bautista Aquino, magandang hapon din po sa inyo. At sa ating mga kapatiran sa Italy, Sister Vicky Alangilan at saka Sister Belen Alangilan. Ayan. Good evening din po kay Sister Linda T. Javier, kay Sister Menchi De Leon. Ngayon ko lang po siya nakita narinig. Kay Miss Floppy Marina po. Floppy Marina, kay Sister Floppy Marina. Then, kay Sister Lorna Pehi. Ayan.
Sa asawa naman po ni Minister Ernie, magandang hapon po na si Sister Eloida Akayan. Ayan po. Eloy. At sa bandang Illinois, hello po kay Sister Trining Federe, kay Brother Jojo, and Bing Magpayo, kay sa mga Hines family, Miklat family, at yung iba pa nating mga kapatiran dyan. Praise God. At sa anak naman po ni Sister Ched, ayan, si Brother Edward Patrick Besite, ayan po, magandang hapon po, magandang gabi. Kay Sister Melva Dimaano, kay Brother Brix Bares, kay sa Biyernes na po pala ko po. Ngayon, kay Sister Minda Perena, at kay Minister Ed Galietes, ayan, magandang hapon po sa inyo. At sa banda namang kaibigan, kamustahin natin Sister Rita Mangaw, at saka si Sister Saraspe, at ang iba pa nating mga kapatiran dyan. Sa Seabreeze Day naman, sina Sister Poleng at saka yung kanyang asawa, si Sister Heidi Joy Asansa, si Sister Poy at ang kanyang mga anak. Praise God. Kamusta na kayo dyan? And happy watching, happy attending our Bible study. At kay Sister Rosemary Iwata, magandang gabi po sa inyo. Kay Sister Ami Hernandez, magandang gabi po. Felicity Isabella Vizcara, magandang gabi rin po sa inyo. At kay Sister Aida Garcia, magandang gabi rin po sa inyo. Ayan. Okay, sa mga taga Las Piñas, Sister Milet Cruz, kay na Sister Marikit, Brother Ed Mark, kay Resil, at saka kay Ruther. Hello dyan, mga kapatid. At good evening din po. Good evening din po sa anak ni Kuya Jeff na si Seiya. Good evening sa'yo. Noah. Noah, Caleb. Nakalimutan ko pa yung inaanak ko. Oh, and others nga, no? And others. Pinaka-safe and others. Ayan. Ngayon, anak, may tatanong ako sa'yo. Ayan So, na. bilang anak ng manggagawa, ano ang maaalala mo bilang anak ng isang worker ng ating Panginoon? Ako po kasi, di ba po, ever since nung bata pa po ako, batang kompi na po kasi talaga ako. Bale, kamakailan lang, 1999, nung pumunta po tayong comfy, di ba po? Lumipat. Opo. So, ever since po nun, before pa man, napunta kami dito sa comfy, ano na po, kami po ako po pala, ay sinasama na ng magulang ko sa mga prayer meetings. Bali po, yun nga po, as sabi ng mother ko nung mga nakaraang araw, sabi niya, mabait naman daw po ako pag prayer meeting. Pero yung mismong prayer meeting proper, pero pag hindi daw po prayer meeting proper, sobrang kulit ko daw po. As in, grabe daw po sa kulit. Yun. Tapos, yung naaalala ko po kasi doon, yung nasa Proverbs 22 verse 6 po kasi yun eh, yung teach the child, tama po ba? The way they should go, and when they are old, they will not depart from your ways. From your ways. Yun po. Okay. They will not depart from it. So, yun po. So, ever since yung pagkabata pa, talaga pong hinubog na po kami ng Word of God through prayer meetings, Bible studies, and fellowships po. Then, yun nga po, as time goes by, nung tumatanda na po ako, ang nakakatuwa rin po kasi, na lumaki din po ako sa isang Christian school, parang nag-aral din po ako sa Christian school. At the same time, nung high school po kasi ako, inaaya ako ng aking tito, mabutihing tito na si Tito Arnold, kapag pagka wala po siyang kasama sa prayer meeting. Ako po yung, kabady niya nun. So, yun nga po, may one time din po na yung mother ko po, hiwalay po sila kasi ng prayer meeting ng tatay ko. Bale, yung tatay ko po, na-assign po siya yata, kasama niya po ata nun si Pastor Rafi. Tapos ang aking nanay ay na-assign dito sa Alabang. So, ano po yun, parang biglaan lang po na siya po yung na-assign doon.
sabi niya, "Nak, samahan mo nga ako na mag-prayer meeting dito." Sabi ko, "Sige po ma, samahan po kita." So, iba po talaga pagka hinubog ka na ng Word of God na in everything you do, give thanks. Tapos, in everything you do, lagi mong tatandaan na sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Yun po. Thank you, Lord. Praise God. Okay. Batiin naman natin ating mga kapatiran sa Cavite. Sina Sister Celia and Brother Baby Rosario, yung anak nila si Ike at Sister Marge, at saka si Ellie at si Ice. Hello dyan, mga kapatid. And then, sa Mandaluyong, yung aking bayaw na si Brother Gary, Sister Resi, alam ko nakikinig kayo ngayon. Sister Clarita Pingal, Sister Carmen Sebastian. At sa bandang Cavite, Sister Elaine, Sister Flor, Brother Boy. Ayan, mga kapatid. Meron pa? Good evening din po kay Sister Melvie Tungkab. Tama po ba? Kay Sister Pauling asan? Okay po. Kay Sister Victoria del Rosario at kay Brother Mike Sotomango. Ayan po, magandang hapon din po sa inyo. At kay Brother Joven Radam, na asawa po ni Sister Zeni Radam. Ayan po. So, isa pang tanong, anak. Na-enjoy mo ba yung partly, yung pag-serve mo kay Lord bilang anak? Siyempre, yun nga, sumasama ka sa amin sa prayer meeting. Tapos, how do you feel or how did you feel? Na-enjoy mo ba yun? Is that the way na pupush sa'yo or na-encourage ka na someday you will serve the Lord? Ano po kasi, tawag dito, opo naman po, na-enjoy ko po yung, hindi siya enjoy eh. It's more of, yung fulfillment. Yung, basta po busog. Yun po yung, Saan sa syempre, kainan, anak? basta po yung busog ka po basta parang field busog. Basta yun po yung pinaka-term ko, busog ka ng espiritu, ganun po. Tapos yung enjoyment, yung sinasabi mo nga ma, kung na-enjoy ko, opo naman po kasi katulad po nun, dati, nung nasa Christian school din po ako, tumutugtog din po ako doon sa Christian school na yon. Bale, ano po ako, parang side, pa tawag dito, yung sa gitara rin po, parang lang po, panlapat lang po siya tawag doon. So, yun po, na-enjoy ko po siya kasi it's a fulfillment po para sa akin na to serve the one who created me. At the same time, hindi po, opo, may pagkakataon po na nanghihina, parang tumatanggi, pero alam mo po sa sarili mo yung feeling, alam mo po yung Espiritu Santo, yung nasa atin na Holy Spirit na parang, "Nak, bakit ka tumanggi?" Parang ganun po kasi yung nararamdaman ko pagka, katulad po nun, very active po ako nun sa sa ating, tawag dito, sa ating technical. Bale, naglaylo po kasi ako. Tapos, yun nga po, hindi na po ako makakabalik dahil because of shame. Yung parang nahihiya ka na lang, parang ganun po yung feeling. Tapos, nung may mga pagkakataon na si Sister Tata nga po na sabi niya, "Vid, ano ka naman?" Sabi ko, ito yung binigay sa akin ni Lord na comeback. Yung kumbaga parang kahit na sige nag-fall back ako, paunti-unti, alam ko napiplease ko si Lord through worships, through my singing, through my pag-operate po ng ating fellowship, yung ating fellowship proper, yung sa technical nga po. So, yun po, doon pa lang po, nandun na po yung fulfillment na thank you Lord. Kasi kahit pa paano nagagampanan ko yung binigay sa akin ni Lord na tungkulin. Ayan. Okay. Praise God.
bilang magulang, napakasarap po sa pakiramdam na ang ating mga anak ay patungo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero marami pong paraan ng paglilingkod. Hindi lang naman po yung katulad ng ginagawa namin, marami din naman pong naglilingkod kayo sa pamamagitan ng inyong pakikibahagi sa gawain. Napakalaking tulong po yon sa lahat ng mga gawa sapagkat hindi naman makaka-operate ang Sun Church kung wala naman po ang mga nagkakaloob sa gawain. Kaya we all serve God sa pamamagitan ng paraan na tayo ay tinawag ng ating Panginoon. At kami bilang manggagawa, talagang napakasarap sa pakiramdam na yung mga anak namin ay sumusunod din sa aming mga yapak. Parang sasabihin natin, Lord, nagawa ko ang inyong kalooban. Kasi nga po, nagdadala tayo ng kaluluwa sa ating Panginoon, kailangan din ang ating mga anak ay kasama din natin na madala sa ating Panginoon. Amen. Praise God. At isa pang bati ay para kay Brother Darwin at Sister Mau. Hello po dyan, mga kapatid. Ayan. Good evening po kay Kuya Dave. Maraming salamat po sa compliment na maganda daw po yung boses ko for hosting. Then, ay, di ba? Kita ba? Kuya Dave, baka naman daw yung buhok. Si Sister Victoria del Rosario, hello po sa inyo. Ito po pala, Sister Jeline Legaspi, magandang gabi po. Sister Amorlita Fulgencio, magandang gabi rin po. Eto, nabati ko na pala. Sister Oriza Sativa, tama po ba? Sister Tess yan. Apo. Sister Marisa Auchi, ayan. Sister Milet Cruz, Sister Tess Magat, at Sister Ivy Umlas Brunyola, ayan po. Magandang gabi po sa inyo. Hi rin po kay Sister Angel Pugay at kay Brother Wenceslao Virtucio. Hello po sa inyo. Yan. Nakikinig din si Brother Ed Galietes at ito, importante ito. Sister Jesusa Dalangin Kao. Yan. Hello. Yan. Tsaka yung mga kapatiran natin patuloy na nakikinig. Ayan. Sister MJ Belmonte. Hello. Hi, Sam. Ginabati ko rin po pala yung mga tiga Bulacan. Pasensya na po sa late notice. Sa mga tiga Bulacan po, kaila Sister Cecil Teves, kaila Ella Teves, hello po sa inyo. Kaila Sister Leonie, kaila Sister Elena, Sister Elena, kaila Sister Gatmaitan, sila Simulata. Sister Eileen Simulata, hello po sa inyo. Sila Sahol family, Gatmaitan family, sila Brother Benny Calderon, hello po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Nakalimutan po. Amanzano family, hello po sa inyo. Mendoza family, hello po. At sa mga tiga Bustos, Plaridel, Malolos, at sa Kalumpit, ayan. Pulilan. Ay! Jerome. Sa ating tropa na si Jerome Golgota, hello. Good evening sa'yo. Ayan. Kalilinis lang ng worship Kakalinis center. lang. Ay, maraming salamat, Brother Jerome Golgota. Ayan. Yan. Kay Sister, hello. Hello po pala kay Sister G. Guerrero. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Kay Brother Eds Cabral po, no? Sa Hong Kong, hello po pala sa inyo. Hello po there from Hong Kong po. Then, good evening din po kay, ito importante rin po to, kay Joseph A. Nokum, good evening sa'yo. Na nandito lang sa tabi. Ikaw naman. Okay, sa mga taga-Kalawan, Sister Ami Hernandez, sa San Pablo naman, si Brother Tony Malabonga, tsaka Sister Tess Malabonga. Okay, hello kayo, hello kayo dyan. Kay Sister Carmen Mahia, kay Sister Fritz ng Baguio, hello po sa inyo. Kay Kuya Jeff, kay Brother Jeff, kay Minister Jeff Borja, hello po din po sa inyo. Good evening po. At ito po, kay Sister Dudes Valentino, hello po sa Qatar. Qatar po, no? Doha, Qatar. Ayan, okay.
wala na. Sister Tin Lopez, hello. At saka Elvira Corameng. Happy watching po sa gabing ito. Okay. Ayan. Hello po kay... Wala. Sister Ayan. Fritzy. Lilo, hello. From... nabati mo na. Okay, Ikaw ayan mo na. Ayan, kay Tita Gemma. Kay Tita Gemma Dimaano ng ating San Pablo. Magandang gabi po sa inyo. Sa ating mga tiga San Pablo po na manonood, ang Villanueva family, ang Alvaran family, di ko sila memorize pero yun pa lang naaalala ko. Ang Dikitanan family, ayan po, magandang gabi po sa inyo ng mga tiga San Pablo. Ayan. Lector. Sister Eteng and Brother Michael. Tien at saka sino to? Yan, nabati ko na Malabonga family. Hello po. Ayan, kay Sister MJ ko. Ayan po, magandang gabi po sa inyo. Sister Judith Cruz. Ayan po, magandang gabi po sa inyo. Ayan po, magandang gabi rin po kay Sister Nani Dikitanan. Ayan po, magandang gabi po sa inyo. Ayan ma, batiin na natin ang mga may birthday. Okay. Ang mga may birthday ngayon ay si Brother Henry Balasteros ng ating Aurora Isabela. Okay. Siya'y pamangkin ni Sister Cora Labong. Ayan. Sundan po ni Sister Ezra Radam Pinzon. Na anak ni Brother Fred and Sister Tien. Ay, hello Ezra. Ayan. Kay Sister Altea Bao? Bao po ba to? Oo, taga pinagbuhatan na apo ni Sister Lina Pascual. Ayan. Si Sister Irene Sotomango, happy birthday po. Anak ni Sister Angie and Brother Mike. Ayan. At sa ating May 5 na may birthday, pinakaulit, Sister Ella Legaspi. Ayan. Sa kanyang 18th birthday na anak ni Sister Marisa Legaspi. By the way, belated happy birthday kay Sister Bining Enriquez ng Kaibiga. Ayan. Okay. Sister Tata sa ating technical. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Birthday sa lahat ng mga... Okay. Happy birthday sa lahat ng mga may birthday sa araw na ito. Okay. Batiin din natin si Purisima Romero Maestro Canoy. At saka si Brother Andy Magadia. Ayan. Babatiin ko rin kay Sister Catherine Alina. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Sabi ni Kuya Jeff, request daw isang kanta naman dyan, Brother David. Ano po bang pwedeng kantahin bago po tayo mag-start? Bayang magiling daw po. Yung pong alam na lang po ni David. Ayun na lang po. Ano na lang po. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. You are the stronghold
all of my life. I am blessed to have you by my side. You are my strength when I am weak. I want to give back all the glory to you, Lord Jesus. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. Bago po tayo mag-opening prayer, batiin ko lang po kay Sister Aurelia Fabro, kay Tita Lala Calibara, yan, nakapatid ng aking Na nasa Calamba, Laguna. Si Ayan. Nanay Sally Adu, nakikinig din. kay Sister Elizabeth Marasigan. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At yun na po. Okay. Ating pong simulan ang ating Wednesday Bible Study na pangungunahan po ng aking, sa opening prayer na pangungunahan ng aking ina. Ayan. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Let's remain in the presence of our Lord Jesus Christ. Dear Heavenly Father, we praise you, we glorify you, give you all the praises, all the glory. Lord, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. And right now, Lord, hinihingi po namin ang inyong pagbasbas sa aming gagawin sa gabing ito. Tinatas po namin ang music ministry, ang lahat ng tutugtog, ang lahat ng aawit na makarating sa iyong banal na trono sa gabing ito. At lahat po ng makikinig sa gabing ito, nawabuksan mo ang puso't kaisipan upang maunawaan ang bawat mensaheng gusto mong ipahatid sa gabing ito sa bawat isa sa amin. Tinatas din namin, Panginoon, ang gagamiting instrument, your mouthpiece, na nawa ang lahat ng mga salitang mamumutawi sa kanyang mga labi, mga salitang nagmumula sa iyo lamang. Lord, tunay na kung wala po kayo, wala rin po kaming magagawa. May your name be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, ating pong simula ng ating Wednesday Bible Study ng ating praise and worship team. Ayan. Magandang gabi po sa Good sa ating evening, lahat. good Magandang gabi evening. po. Kung kayo man ay nasa bahay, nasa sasakyan pa, kung saan po kayo naroon, kayo po inaanyayahan muli sa ating weekly Bible study. Samahan niyo po kami at tayo pagpalain ng Diyos sa gabing ito. Brother Andrew. Thank you, Lord. Good evening po, mga kapatid. Hallelujah. Ayun po. Hello po, brothers and sisters. Welcome po sa weekly Bible study natin. Yun, patuloy po natin papurihan ng ating Panginoon ngayong gabi. Yan po, Minister Andy. Purihin ang ating Diyos sa lahat pong ating mga kapatiran na nanonood, mga kapatid, sa buong mundo po at buong Pilipinas. Ang mga prayer meetings po, kakaresya po lang yung pong sa prayer meeting namin ng Lunes sa Ramos. Ang Tuesday po sa Youngstown at saka yung pong San Pablo City. Kumusta po sa inyo lahat, mga kapatid? At sa lahat pong mga kapatiran natin sa Comfy Family, welcome po sa ating Bible study. Ayan Yes, po, Lord. tayo po ay magsimula na. Yes, Brother Lord. Bong. Hallelujah. 3, 2, 1. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya. Alive in Christ. Umawit ka kay Yahweh buong sanlibutan. Ipangaral araw-araw bigay niyang kaligtasan. Palakpakan natin ang ating Thank you, Panginoon. Lord. Thank you, Lord. Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you. Praise you, Sumami Father. tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah.
Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. One more time, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God, our help. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart. One more time. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart. Trust in the Lord. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. One more time. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Hallelujah. Hallelujah. The Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah, God is there for me. Commit yourself to Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him, and you will be surely blessed. Hallelujah. The Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah, God is there for me. Commit yourself. Commit yourself to Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him, and you will be surely blessed. Hallelujah. The Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah, God is there for me. God is there for me. God is there for me.
Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Lord. Patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon na laging nasa tabi natin. He's just a prayer away. The Lord is near to everyone, especially those who are in pain, hurting, and somehow in confusion. Just call out the name of Jesus, and He will be there for you. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and lifts everyone who calls upon the name of the Lord. Everybody now, the Lord is near. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and lifts everyone who calls upon the name of the Lord. Lord, I will worship you with all my heart. I will be filled with joy because of you. Lord, I want to thank you for the marvelous things you've done. Your love, your name reigns forever. 'Cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest awe. Your glory is higher than heaven. 'Cause your unfailing love, I will enter your house. I will sing and I will worship with the deepest awe. Your glory is higher than heaven. Your name, your love, your promise, your word is true, oh
can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest soul. Your glory is higher than heaven. 'Cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest oh, your glory is higher than heaven. Your name, your love, your promise, your word is true. Your love, your promise, your word is true. Oh, Lord, 'cause your unfailing love, I'll enter your house. I will sing and I will worship with the deepest oh, your glory is higher than heaven. 'Cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest oh, your glory is higher than heaven. Your glory is higher than heaven. Your glory is higher than heaven. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, your love. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Praise the name of the Lord Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hi, good evening, good evening. The unfailing love of God. Glory, glory, glory to God. Kanina kay Brother David nung nag-request si Brother Patrick, parang walang kahirap-hirap kumanta si Brother Dave, yung boses niya. Parang hindi man mataas, mababa, yung kanyang parang nagsasalita lang ha. Kaya nga awit ng awit kay Lord, Glory to God, Dito tayo again, good evening sa lahat ng Comfy family, sa lahat sa news,
sa ibang dako ng daigdig, ano, ha? Ay siya nga pala, isama natin sa prayer yung anak ni Brother Berto na hulog daw sa hagdanan yung anak niya, no, ha? At tumama ata yung ulo, pero Lord, ang protection doon sa bata. Thank you, Lord, na walang anuman ng ang delikado. Alam ko na kayo ang kakalinga, lalo na sa mga kabataan. At yung nanay din ni Sister Ana na ilabas na sa ospital, sa bahay na muna. At alam ko naman na si Sister Aurelia at yung kanyang angkan ay nandun lahat ngayon. At salamat sa mga kapatiran na talaga naman yung inyong pag-support, ha? Glory to God. Thank you Lord. At alam natin na ang ating buhay ay nasa kamay ni Lord, ano, ha? At ang the comfort, of course, andun na nilabas na para sa bahay na sama-sama nung sila, pati yung kanyang brother husband, ano, ha? Again, yan, ano, ha? Tsaka pagdasal, oo, tama yung ano, basahin ko muna yung ating word for sa ating Bible study. This will be a series of studies. This is regarding the Ten Commandments. Yung kanyang, the difference ng Ten Commandments sa New Testament, yung restatement ng Old Testament na Ten Commandments sa New Testament, at yung what did Jesus say regarding sa Ten Commandments. Yun ang ating series na pag-aaralan tuwing Wednesdays. So tonight, maaaring isa o dalawa ang ating matalakay dito sa Ten Commandments. Basahin ko sa ating lahat, mga kapatid. Buksan natin yung ating kanya-kanyang Biblia dito sa Exodus 20, 1-17. Basahin ko sa New King James Version, ano, ha? And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me, but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall not work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor stranger who is within your gates. For in the 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor your father and your mother, that the days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife,
nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. The message of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. Lord, maraming salamat po muli na kami nabigyan ng pagkakataon na makapaghatid ng iyong mabuting balita, balitang salita mo na aming kaligtasan. Salamat po na kayo po mangunguna sa aming lahat, lalo na sa akin. Ang karunungan, kaalaman at kapuspusan ng Espiritu Santo ay mapasa akin at maipaabot ang iyong salita sa aming lahat na aming buhay. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Again, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Itong ating memorization ng Ten Commandments ay talagang kasi part yun ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, to read, to study, to meditate, to memorize, and of course, by God's grace, ay to obey. Not only for ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos is not only for academic purposes or intellectual appreciation, but it is meant to be obeyed. At ito naman ay nakakabuti at mainam sa ating pamumuhay at nagbibigay ng kaluguran kay Lord. Doon nga sana sa Ten Commandments. Yung ating Bible study, mga dalawa, marahil dalawa ang matatalakay muna natin tungkol sa Ten Commandments nga, yung nilalaman nito at ano ba ang napakagandang guide, principle sa buhay natin, maski naman sa mga Hudyo nung araw. Kasi yung unang apat, ito'y patungkol sa being closer to God, yung relasyon sa ating Panginoon Diyos. At yung sumunod na hanggang verse 10, yung isa, vertical relationship with God, yung apat. Tapos, yung horizontal, so cross, yung sumunod na 5 hanggang 10. At napakahalaga kasi niyan. Kasi ang Old and New Testament, lahat yan ay patungo kay Kristo Jesus. Kasi ang Old Testament ay tungkol sa mga patungkol sa ating Messiah, our Lord Jesus Christ. At ang sa New Testament, ito naman yung the finished work of Jesus Christ. At napakahalaga nung kanilang pagkakaugnay. Kaya nga yun yung ating pag-aaralan. Meron lang akong gustong i-action sa inyo kasi natuwa ako dun sa isang teacher ng Bible na gusto niyang turuan yung mga bata. Tungkol ito sa Ten Commandments. Alam ko si Pastor JB, kayang-kaya niya itong mga sign language. No? Paano nyo kayang ituturo sa mga bata yung Ten Commandments sa sign language? So, abangan nyo na lang si Pastor JB sa Ten Commandments na merong sign language. Kinumit ko na kagad si Pastor JB. Ito yung aking napanood. Gusto ko lang i-muestra sa inyo para natuwa ako kasi kahit na matanda na tayo, kasi napakahalaga noon Yun ang nag-guide sa Jewish people. Imagine kung yun ay nasunod. Of course, siyempre doon sa Santiago 2:10, kapag hindi mo nasunod yung isa, nagkasala ka na sa lahat. Because yung the law, itong Ten Commandments, it demands righteousness. Pero sa ating Panginoong Hesukristo, it gives righteousness. Pero napakaganda na anumang society, ito ang naging guiding principles. You know why? Sige, tingnan nyo. Abang pinag-aaralan natin itong 10 na to, siguro na lang yung yung wag papatay. So,
Siguro na lang yung wag magnanakaw. So, yung wag titistigo ng hindi tama, perjury. Just imagine kung ang family, society, yung bansa, yun nga yung layunin ng Panginoon Diyos na guidelines. Pero, nag-fail nga. At salamat at ang plano ng Panginoon Diyos, nahatid sa ating mga hindi Hudyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya tayong lahat na hindi Hudyo, andun nga sa Biblia, sa mga scriptures, sa New Testament. Siguro yung maalala ko lamang at kayo rin naman, napakarami niyan na, Colossus 3, 11. Tingnan nga natin sandali. Wala nang Jews, wala nang, tingnan ko lang ha. Imagine nakarating sa atin yung, dahil sa, hindi na mga, pag tinignan mo, meron pa rin naman mga Hudyo na kapanahon na ni Kristo na nire-reject siya. Kaya napangaral sa atin, sa ating mga Gentiles. At salamat na lamang doon sa New Testament din, sa Word of God na lahat ng inapo ni Abraham o lahat ng nakaugnay kay Kristo Jesus, tinanggap siyang sariling Panginoon at tagapagligtas, whether Pilipino o hindi Pilipino, non-Jews, tawag sa atin Gentiles. Pero kasama tayo by adoption. So imagine, we are a child of God dahil sa plano ng Panginoon Diyos na gusto ng Panginoon Diyos lahat ng tao sa lupa magkaroon ng pagkakakilala sa ating Creator sa pamamagitan ng pagpapapunta niya kay Jesucristo. At yun ang ating hindi minsan napapansin na tayo hindi naman Hudyo pero tayo'y part ng holy race dito sa earth, ang mga Christians. Ganong kahalaga yung kaugnayan nitong Old Testament. At yung Old Testament naman, sabi nga ni Jesus Christ sa Mateo 5:17, siya'y naparito hindi para i-abolish ang law o ang sa mga propeta, but to fulfill it. Kanina lang, mabilis lang, natuwa lang ako kay Brother Dave, sabi nung nanay niya kanina, kamusta ba yung pagsama-sama mo? Nag-e-enjoy ka ba? Alam niyo, may sagot siya na, yung bang spontaneous, sabi niya, yung fulfillment daw. So, para sa kanya, iba pala yung fulfillment. At meron din siyang shinare. There are times na, minsan sabi nga niya, daw siya, nag-laylo. Tapos, nagkakaroon pala minsan ng nahihiyang bumalik. Huwag kayong mahihiyang bumalik. Kung halimbawa nagkaroon kayo ng, siyempre hindi naka-attend, minsan sa prayer meeting, hindi naka-attend ng Sunday fellowship noon, di ba? Minsan hindi nakakaabot, ganito. Minsan, nakakahiya na, baka babalik ako, ganito. Hindi, balik kagad tayo. At sabi nga niya kanina, nangyayari pala yung parang pagka medyo nagpapahinga o naglaylo ng konti, naging busy, parang pagbalik, parang ayoko, baka mamaya kantsawan ako pagbalik ko dyan. Hindi. At merong mga itinuturo si Lord, katulad ngayon. O masasabi natin sa mga iba na medyo nahihiyang bumalik dahil nag-absent ng matagal sa gawain, huwag kayong mahiya. Kasi welcome na welcome tayo ni Lord. Anytime, So, ito nga ang kahalagahan ng Old Testament, itong 10 Commandments. So, ganito yung nakita ko doon sa isang teacher. Ako'y natuwa. Gusto ko lang imuestra sa inyo. Para rin doon sa mga bata. Sabi ng nung teacher, there is one God. Sabi niya, you shall have no other God but Him. Sabi niya ganon. So, pinasabi niya doon sa mga bata, o sige, sabay kayo doon sa number 1 commandment. Sabi niya, o sige, sabay kayong lahat. Sabi niya ganon. O gayahin niyo rin ako. There is no other God but Him. Tuwan-tuwa yung mga bata. So sabi, number 2. Ano ba yung number 2 commandment? Sabi, number 2. Number 2, sabi niya, ano ba yung number 2 nga pala? Naalala nyo? You shall have, do not make any idols. So sabi niya ganon. Eto, sabi niya ganon.
Hindi ka yuyuko dito. Sabi niya gano'n. Wala kang ibang sasambahin kundi ang Panginoon. You shall not make an idol. Para bang sabi ng teacher, gano'n. Natuwa ako. Ginagaya ng mga bata. Tapos yung pangatlo, sabi, number 3. Sabi gano'n. Sabi niya, yun yung Trinity. Sabi ng teacher, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ano yung number 3? Sige nga. You shall not use the name of the Lord, your God, in vain. So number 3, sabi niya. Number 3, you shall not use the name of the Lord, your God, in vain. Pinakpan yung bibig. Tuwan-tuwa yung mga bata. Number 4. Ano ba yung number 4? Keep the Sabbath day holy. Yung parang gano'n. Sabi niya, ito holy. Pilo. Pilo daw, pilo. Unan. Sabi gano'n ng teacher. So, gumanon. So, sabi ngayon doon sa mga bata, number 4, madali palang matandaan pagka may action. So, number 4, keep the Sabbath day holy, yung rest. Sabi niya, this is a pillow. Sleep, parang rest. Number 5. Ano ba yung number 5? Sabi, honor, Pastor JB, tignan mo kung tama yung sign language ng teacher. Honor your father and your mother. Ganun pala yan. Number 6. 6. Ano ba yung number 6? Thou shall not kill. So sabi ng teacher, 6 So ito kinuha niyang gano'n, tapos hinawakan niyang gano'n. Para bang, huwag mo papatayin. 2, gano'n. Number 7. Ano yung 7? Ano yun? Adultery. Oo. Sabi niya, ito si tatay, ito si nanay. Dapat magkasama sila. Ito yung mga anak. Hindi dapat gaganon daw at kung saan-saan pupunta. So dapat nanay, tatay magkasama. Ito yung mga anak. Sama-sama sila. Tapos yung pangwalo. Ano ba yung pangwalo? Thou shall not steal. So sabi ng teacher, huwag kang magnanakaw. So number 8, para bagang hinawakan niyang ganun yung kamay, parang ninanakaw. Number 9. Ano yung number 9? Thou shall not bear false witness. Sabing ganun ng teacher. Kunakpan yung bibig. Tapos yung number 10. Thou shall not covet. Inisip ko, paano kayang ituturo itong thou shall not covet doon sa mga bata? Alam nyo, ginawa ng teacher. Siyempre, mahirap ipaliwanag yung thou shall not covet, di ba? Sabi ng teacher, kayo, paano nyong imumuestra yun? Ano? Ang hirap nga doon sa mga bata. Thou shall not covet. So sabi nung teacher, gumawak na gano'n. Kuha ng kuha. Akin yan. Sabi ngayon ng mga bata, thou shall not agaw-agaw. Yung mga bata kasi pala, minsan, akin yan. Parang minsan, ayaw magbigay yung mga bata. Kaya sabi ng teacher, 10, thou shall not covet. Tapos sinarado yung kamay, para bagang, kuha dito, kuha doon. So sabi niya, that is the 10 commandments. Minsan kasi, malalaki na tayo, gusto natin, akin yan. Tapos, yung palang mga bata, pag tinuruan natin, magbigay, thou shall not covet pala yun. Kaya, challenge kayo naman, mga kapatid, isama natin yung action natin kung paano natin, siguro hindi sa bata, sa teenager. Paano nga kaya, Paano mo nga kaya sasabihin sa teenager yung thou shall not covet? Doon sa mga bata, tuwan-tuwa ako, di ba? Kuha ng kuha. Hindi mo, yung pala, hindi.
So, sabi ng teacher, hindi ka kuha ng kuha. Bigay ka ng bigay. Ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo, ha? O ngayon, dito na tayo sa ating lesson dito sa Ten Commandments, mga kapatid. Okay. So yung una, siya nga pala, basahin ko muna yung yung kaugnayan niya na napakahalaga sa Hebrews. Buksan niyo muna yung Old and New. Sa Hebrews chapter 1, 1 and 2. Sige, buksan niyo mga kapatid. Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Ayan. Pero huwag niyong kakalimutan yung Matthew 5:17, ha? Ito. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in the last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds. Ayan, mga kapatid. So, in the past, ang ating Panginoon Diyos sa Old Testament ay nangungusap sa ating mga ninuno, sa propeta at sa kanyang batas. Pero ngayon, siya ay nangungusap sa kanyang anak na si Jesucristo, the fulfillment of the law, at siya yung andun din yung finished work of Christ sa New Testament. O ngayon, pag-usapan na natin itong dalawa sa ano yan? Ten Commandments. Ano, ha? Okay. Sa verse 3, you shall have no other gods before me. Noong mga panahon na yon, meron kasi, narinig nyo na yung polytheism. Okay. Ang polytheism ay the belief in or worship of more than one God. Ang tawag doon, polytheism. Marami kasi nung ancient times na dinodiyos ang mga tao noon. Maski man ang people of God then, meron din nga yung golden calf, di ba? Sinamba nila yun di ba? At nung mga panahon na yun, ang daming mga dinodiyos. So, ang tawag doon sa mga maraming Diyos ay polytheism. Ngayon, meron akong napag-aralan na gusto kong sabihin din sa inyo. Itong omnism. Omnism. Narinig nyo na ba yun? Polytheism, monotheism, one God. Tayong mga Christians, Trinity. Ano ha? One God but three persons. Ano ha? In one God. Trinity tayo, doctrine of Trinity. Pero narinig nyo na ba yung salitang omnism? Kung hindi pa, ito yung it is the recognition and respect of all religions or lack thereof. Those who hold this belief, omnist ang tawag sa kanila. So sa kanila, ang sabi nila that all religions, lahat daw ng relihiyon, contains truth, but that no one religion offers all the truth. O, yun ang ibig sabihin ng omnism. So sa kanya, lahat ng mga relihiyon, nirerespeto niya. Pagkatapos, ang kanyang sinasabi na lahat naman ng relihiyon na yan, merong mga katotohanan, pero walang religion na nag-o-offer ng lahat ng katotohanan. Wrong! Kasi tayo sa Christianity, our religion, Jesus is the way, the truth, and the life. So, siya yung embodiment of our God. Siya yung nabuhay dito sa lupa, the doctrine of incarnation, full of grace and truth. So, sa Christianity, andun ang katotohanan. Pero yung
omnism ay lahat. Para bagang tanggap niya lahat ng relihiyon. Parang ganon. Nire-respeto niya. Pag tinignan mo naman, ang ating pinaka yung ating eternal life eh. So hindi mo naman ano ba ang gusto ko? Hindi mo isusugal yung iyong buhay dito doon sa meron pa nga akong buhay na walang hanggan eh. Papayag ka ba na maraming mga daan? Hindi isa lang ang daan, si Kristo Jesus lang, di ba? Kaya nga there is only one God. Sabi ron. Di ba? Doon sa unang-una. You shall have no other gods before me. Alam niyo ba kung ano ginagawa nung unang panahon sa mga sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan? Gusto niyong malaman? Buksan niyo sa Exodus 22, verse 20. Sige, silipin niyo. Ano ba na pagka may sinasamba kang ibang Diyos nung kapanahunan nila, ganun ka, sabi nga, I am a jealous God. Kaya sa mga third and fourth generation, imagine, pero dun sa nagmamahal, thousands of generation naman ang kanyang pag-ibig at grasya. Alam niyo ba kung ano, nakita na ninyo, buksan niyo. Exodus 22, verse 20. Condemn to death anyone who offers sacrifices to any God except to me, the Lord. Naku, death penalty pala. Yun. Ngayon, ano naman yung sinasabi ng New Testament dito sa you shall have no other gods before me. Tingnan nyo, ha? So, nakita na ninyo, wala pa pala akong sinasabing scripture. Buksan nyo sa Gawa. Gawa 14:15. Sige, nakakatuwa to. Ito'y tungkol sa idolatry at Lystra. Kasi yung pangyayaring ito, merong lumpo-lumpo, di ba? Si Paul tsaka Barnabas na pinagaling. Tapos, ang nangyari, para bang sila daw yung, basahin kaya natin. Sige, hindi lang dito sa Acts 14:15. Siguro tignan pa natin sa mga naunang talata. Sige, sabayan nyo ako mga kapatid. Tignan natin itong naganap dito sa Lystra. So, Gawa, 14:15. Tignan nyo mga kapatid. Siguro 12 natin simulan. Tignan natin yung, idolatry at Lystra. And in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb, who had never walked. This man heard Paul speaking. Paul, observing him intently and seeing that he had faith to be healed, said with a loud voice, "Stand up straight on your feet." And he leaped and walked. Now, when the people saw what Paul had done, they raised their voices, saying in a Lycaonian language, "The gods have come down to us in the likeness of men." And Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was the chief speaker. Then the priests of Zeus, whose temple was in front of their city, brought an oxen and garlands to the gates, intending to sacrifice with the multitudes. Ito na. But when the apostles Barnabas and Paul heard this, they tore their clothes and ran in among the multitude, crying out and saying, "Men, why are you doing this? We also are men with the same nature as you, and preach to you that you should turn from these useless things to the living God, who made the heaven, the earth, the sea, and all things in them." So what does it say? So, yung yung useless things na sinasabi dito? It is false religion and idolatry. Kasi para bagang itinataas nila yung tao sa pagiging deity. Sila yung the gods have come down. Kaya
kakaingat, kapag glory to me, kapag minsan hindi mo napapansin eh. Parang all glory and honor belongs to God. We are all vessel of honor. Ayan, ha? Kasi baka mamaya, meron kasing yung idolatry, alam nyo naman yon, yung idolatry ay worship of idols. Pero merong isang, baka hindi nyo minsan naririnig yung iconolatry. Narinig nyo na yung iconolatry. Sige, silipin nyo, i-search nyo sa Google, mamayang konti, tutuloy tayo. So yung, sabi dito, yung useless things. There is only one God na nag-create ng heaven and earth. Ang ating, yung Trinity nga, yung ating God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, at yan ay pinatibayan sa New Testament, sa Hebrews 1:1 and 2. Kaya nung sinabing, you shall not worship any other gods. Ano yung condemned to death yun then. Pero ngayon, mukhang by the grace of God, kaya nga balik tayo kay Lord. Balik kay Lord. Siya lamang ang tunay na Diyos. So ano naman, yun ang sabi ng scripture sa New Testament. Ano naman ang sabi ni Jesus Christ dito sa you shall have no other gods before me. Buksan niyo mga kapatid, ang sinabi ni Jesus Christ dito sa Matthew 4 verse 10. Sige, nakita na ninyo mga kapatid. Matthew 4 verse 10. Ang sabi rito, then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Alam naman ninyo ang pangyayaring iyon, di ba? Ino-offer ni Satan ang pleasures and treasures of this world para sambahin siya. So may mga pagkakataon na hindi namamalayan, maski mga Kristiyano, ang ating sasambahin, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Worship the Lord your God alone. Pag sinabi nating worship, it is an inner attitude and feeling of awe, reverence, gratitude, love toward God. And this is the resulting from the realization na kung sino siya, of who He is, what He has done, and how we respond to what Christ has done for all of us. We stand in awe, and that is worship. At hindi lamang yon. To worship means to quicken our conscience to the holiness of God. To quicken our conscience is the moral sense of distinguishing what is right from wrong. So when we worship, to quicken means to be keen. To be keen also means to be acute. And ang quicken, to make fast. Pag sinabing keen, ibig sabihin niya na, tingnan natin ang ibig sabihin ng keen, mga kapatid. K-E-N-N, ayan. Ang acute muna. Ibig sabihin ng acute ay extremely sharp, enthusiastic, and excitement. So, when you quicken your conscience to the holiness of God, you are keen, you are sharp, you are parang mabilis na ma-move ka doon sa kabanalan ng Diyos, and that is worship. At pag sinabi rin naman nating keen, ang ibig sabihin ng keen ay having or showing great excitement and interest. So kapag nag-worship ka, parang katulad kanina, doon sa awitin, doon sa pagsamba, alam nyo bang napasabay ako? Kasi napasabay lang ako. Kasi yun ang
Yun ang, kasi pag sumasamba sa church, parang merong lahat eh. Parang ini-invite yung congregation. Yan talaga nagaganap sa church eh. Kaya, hindi ka lang onlooker o hindi ka lang present in the body but absent in the spirit. Because worship, sa John 4:24 ay you worship God in spirit and in truth. Kaya, lagi-lagi naman sa gawain, kung hindi ka pa sumasama sa, halimbawa, umaawit, ano ka lang, nakahalukip o parang naglalakbay yung diwa mo o parang meron kang inaasikaso o gusto mong matapos na o lalabas ka na mamayang konti o kung ano pa man, ano ba ang sasabihin ko doon? Huwag ka nang umaten. Hindi naman huwag ka nang umaten. What I'm trying to say, kasi yung pag-worship, yung quicken eh. So you are, kasama doon sa pagsamba. Minsan nga, di ba, kausap mo lang yun. Alam mo, may kumakanta, sumasamba, tas andun ka sa church, pero nagkukwentuhan kayo, o kaya nandun ka sa church, tas tinitignan mo yung yung cellphone mo, kung ano yung tinitignan mo, pero nagkakantahan na. Wag naman. Kaya ka nga, di ba, part ng mo yun eh, pagiging nilikha ng creator ng universe para spend mo yung panahon, di ba? 6 days, sabi nga eh. So kung may panahon na may gawain, quicken your conscience by the holiness of God. Banal kasi. And if you are thinking other things or your heart is far away and then you are doing things na ganito, ganon, wag naman. Kasi yun yung ibig sabihin ng you shall not worship any other gods. Para kasi sabi ni Jesus Christ, worship eh. Diba? Yung pagsamba, yun na nga. So, pangalawa, to feed the minds with the truths of God. Every day, by God's grace, meron ka namang Word of God di ba? You are always feeding your minds. Di ba? Fill your minds with things that are noble, true, lovely. Philippians 4:8, di ba? Especially, finifeed natin ng Word of God, di ba? Kaya nga, pagka pinakakain mo yung mind mo ng Word of God, pupunta yan sa puso mo, tas paglabas sa labi mo, puro mga scriptures, di ba? And that is worshiping God. Minsan nga sa conversation mo, casual conversation, biglang ililid ka ni Lord na magkaroon ng mga spiritual conversation that will suffice the situation for the glory of God and for the need of such other party na kausap mo, di ba? Hindi mo minsan namamalaya. Uy, yung kinuwento mo nakatulong ng maigi sa akin, yung kwentuhan natin nung nakaraan. Ha? Wala naman akong parang sa loob-loob mo, meron ba? Pag ginunita mo, ay, yung pala yung nasa isip ko, nasa puso, kaya nasabi. So, feed your minds with the truths of God. At you purge your imagination by the beauty of God. Diba? Kasi yung ating imagination, layo na nararating yan eh. Meron ka lang makita, minsan, salbahe yung enemy, papasukan ng maling kaisipan eh. Magilalakbay diwa ka na eh, diba? So, lilinisin mo yun by the beauty of God. Diba? Parang yung kagandahan, diba? Parang may kanta tayo, ang kagandahan mo ay nahayag. Parang gano'n, di ba? Di ba? Yun. Parang sa pananaw mo, nakakakita ka ng kagandahan ng Diyos. Kahit na minsan sa tingin mo, lalo na ngayon, di ba? Parang, pag tinignan mo, parang yung mga iba, parang, isang beses na lang daw kumakain. Parang, di ba, manarinig mo sa news, di ba, parang kaya maraming ang tumutulong at lahat ng
may kaya, naging mayaman sa paggawa ng mabuti. Nasa Bible naman yun, kaya glory to God. Pero kahit hindi ka naman maraming pera, pwede ka naman makapagbahagi sa panalangin, kahit sa maliit na bagay, di ba? Pag may naalala kang gustong tulungan, kahit na barya-barya lang, naku, napakalaking bagay yan. Meron niyang isang tumawag sa atin, na ano lang, kamusta daw tayo, so on and so forth. Tapos naalala natin, ay, meron pala tayong ano sa kanya, dapat na ibigay sa kanya. Ay, papadala namin yung ganito, ganun. Ay, thank you, Lord. Pero hindi naman yun talaga ang kanyang ano lang, kinakamusta lang tayo lahat dito. So imagine, so pag naalala mo yung mga maliliit na yon, thank you, Lord. No? That is a form of worship. To open the hearts to the love of God and to devote the will to the purpose of God. Yun. So, i-devote natin yung ating, iukol natin yung ating pagpapasya sa pagpapasya ng Diyos. And that is worship. Tingnan natin yung pangalawa. Dalawa lang muna. Ano ba yung pangalawa? Ay, siya nga pala yung ano, yung music ay napaka-laking parte ng pagsamba. Kasi it creates a personal relationship between God and the believer. And it helps bring the community together. Yung sabi ko nga kanina. Kasi yung music, ano yan naku, napaka-yaman na it actually, meron nga nagsasabi at ako naman naniniwala na kung gusto mo ang i-shape ang isang actually, ano ba yan? Hindi naman civilization. Ano ba yung mas maliit sa civilization? Yung isang generation, kayang baguhin ng musika kung yung lagi ang naririnig. Di ba nung prior dito sa pandemic, maraming mga iba't ibang mga awitin na para bagang nakakabasag tenga. At minsan naman, natutuwa rin naman tayo, pero pag basag tenga, pag may edad ka na pala, wala na Ayaw mo na ng basag tenga Pero ngayong pandemic, pagka nagbukas ka ng mga Facebook, ang daming mga Christian songs na laganap, na iba yung maski sa ating mga Kristiyano, parang ang daming mga Christian music kasi yun na expression ng ating it pierces the deep parts of our soul that assist our expression to God. Yung music, di ba na? Di ba nga yung nung si Minister Ernie nung meron siyang kinanta yung yung sino ba yung unang kanta nun? Tsaka yung mga kapatiran natin, alam mo, sila Jay, parang pagka umawit sila, minsan awitin hindi ko na sinasabing walang damdamin pero minsan merong mga umaawit na talagang yung deep nila, emotion, talagang nakaka-reach dun sa creator dahil dun sa mga lyrics na bigay ni Lord, hymns, psalms, and sacred songs. That is worship. Grabe, ngayon nga nakakatuwa sa atin. Halos isang taon na tayo mahigit na maraming new songs sa ating congregation, sa ating mga comfy family. Tayong lahat binibigyan ng awitin kasi pagka mga ganitong pagkakataon, parang yung time mo to meditate on God, on His Word, parang dumami, di ba? Humaba yung panahon, naging pagsamba. At tingnan natin yung isa sa 4 ng Exodus 20 verse 4. Buksan niyo mga kapatid. You shall not make for yourself carved images or image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ano kaya nung unang panahon nang nangyayari kapag ganito ang ginagawa?
Kaya may babala. Buksan nyo dito sa Deuteronomy 27 verse 15. Nakita na ninyo mga kapatid. Deuteronomy 27 verse 15. Sige. God's curse on anyone who makes an idol of stone, wood, or metal and secretly worship it. The Lord hates idolatry, and all the people will answer amen. So, curse pala. Lahat ng sumasamba sa idol of stone, wood, or metal. Ano ba ang sinasabi sa New Testament? Buksan nyo sa 1 John 5, 20-21. 1 John 5, 20-21. 1 John 5, 20-21. So, hindi lamang idolatry, iconolatry. Nakita na ninyo? Ito yung worship of sacred images. Kaya kapag sinasamba mo ang mga imahin o images, iconolatry. Idolatry is worship of idol. Pwede itong mamayang konti, tingnan natin kung ano sabi ni Jesus Christ. Ito muna yung sabi ng New Testament, 1 John 5, 20-21. We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the true God. We live in union with the true God, in union with His Son, Jesus Christ. This is the true God, and this is eternal life. My children, keep yourselves safe from false gods. So, yung mga graven images, false gods yun. Cursed, ang sabi ron, sa kapanahunan nila. So now, ang true God, ang ating Panginoong Hesukristo. We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the true God. We live in union with the true God, in union with His Son, Jesus Christ. This is true God, and this is eternal life. Kaya hindi yung omniism. Hindi maraming mga religion o maraming mga Diyos o maraming pupunta. Isa lang. At yun ay merong buhay na walang hanggan. Huwag mo lang ilaban-laban yung buhay mo dito sa mga iba't iba pa. My children, keep yourselves safe from false God. Ito naman ang sabi ni Jesus Christ. Luke 16:13. No servant can have two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Ayan, Ano ba yung mammon? Mammon is money. Or you cannot serve two masters. So, gusto mo ba magpaalipin sa materialism? O gusto mong slave tayo ni Christ? O si Jesus Christ ang ating pinaglilingkuran? Malupit na master ang materialism. Malupit na master yon. Although sa tingin mo, pwede ka makakuha ng power and control sa materialism kasi if you have the money, you have the power. If you have the money, you have the control. But in so many ways, it cannot deliver. Hindi naman makakapagbigay ng tunay na fulfillment nga ng tunay na kaligayahan. Oo. Deceptive. Ayun ang ibig kong sabihin. So, siguro medyo konting tanong lang kung hindi ka alipin ng materialism o hindi ka alipin ng mammon. Para bang konting self-examination lang. Mga ilang katanungan. Do you think or do I think and worry about mammon frequently? Yan.
Baka mamaya, laman ng isipan mo, laman ng puso mo, o ang tingin mo sa iba, pera, pagkakakitaan. Wag naman. Tingin mo sa ibang tao, anak ni Lord yan eh, pare-pareho tayo eh. Kasi there are times na, uy, paano ko ba itong mapapagkakitaan? Uy, si Kwan ganito, baka pwedeng, yun lang ba ang may isip mo? Wag naman. So, slave tayo ni Jesus Christ. Hindi natin, malupit na master ang mammon. Oo. You can made or you can have and you can lose it immediately. Minsan meron, biglang wala eh. Pero ang ating Panginoon Diyos never changed. He is with us as the Word of God. And with full conviction, we believe. Diba? And that is the strength of our heart. Isang tanong pa. Do I give up doing what should I do or would like to do in order to make more money? Ulit. Do I give up doing what should I do or would like to do in order to make more money? Di ba? Halimbawa, ano ba ang pinaka-sample lang? Makikita-kita kayo ng angkan nyo. Merong celebration. Biglang, pare, parang gano'n, pare pa ba tawag sa'yo? Bro, meron tayong pagkakakita. Gano'n ba? O sige, Nay, Tay, sabi mga kapatid, hindi na muna ako makakarating dyan. Maintindihan nyo naman yun eh, ha? Okay lang. Pwede ba yan? Pwede mo na muna. Unahin na muna yung commitment sa family. Kita-kita kayo, relationship eh. Sabi mo lang, bro, ganito. Pag sa atin yan, ibibigay ni Lord dyan. Meron lang akong dapat na mahalagang gawin. Hindi, ngayon na. Bukas wala na. Di bale, dito muna ako sa gawain ko sa aking family o may prayer meeting. So, tingnan mo lang yung puso mo. Tingnan mo lang. Isa pa. Do I spend a great deal of my time caring for my possession? Do I spend a great deal of time caring for my possession? Minsan nga, hindi lang caring sa possession. Para bang takot mawalan ng 5? Takot ka ba mawalan ng 5? Hindi naman, sa extreme lang. Para bagang, examination lang. Isa na lang. Is it hard for me to share to somebody? Yung bang, even your money, hirap ka ba na mag-share ng, ako nga, kulang eh. Magbibigay pa ako. Alam nyo ba na sa spiritually and reality, we can never outgive God eh. Kasi pag meron kang nakitang in need kahit konti eh, kahit na hindi naman sa laki eh. Minsan sa mo lang eh. Sa text mo lang, nakapag-share ka na, di ba? O busy ka, marami kang gagawin. Hindi naman ako kikita dyan. O pagpunta ko dyan, baka ako pagagastos, pamasahe ko pa. Ganun ba? O baka alipin ka na nga. Wag naman. So, ito yung, yung sabi dun sa second commandment na, yun na nga. Baka kasi iba na yung ating nagiging Diyos. So, we will continue sa next Wednesday. Thank you Lord, at glory to God sa pagkakataon na napaabot ang mabuting balita ng salita ng Diyos. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Lord, salamat din po sa pagpapala ngayon, bukas na aming makukuha.
Salamat din po sa mga kapwa ko Pilipino na kayo po ang gumagamit ng mga instrumento para matugunan ang mga pangangailangan, lalo na ang mga wala sa Pilipinas ngayon. Marami po kayong avenues of blessings. At ito alam ko makakarating sa lahat ng Pilipino. Maging sa kalusugan man o maging sa pagkain, maging sa kapayapaan man. Sa inyo po lahat nagmumula. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all, mga kapatid. 2 Timothy 2:2